Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng talakayan natin dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Napapanood rin po tayo sa Informador Facebook page. Kung hindi po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Mga kabunyog, pag-usapan nga natin itong request ni Greco kay Trump. Ha? Sino ba itong si Greco? Ang tinutukoy ko si Greco Belhica. Ha? Mga kabunyog, si Greco Belhica. Si Greco Belhica ay ano ito? DDS na DDS ito. Ha? Duterte diehard supporter ito. Ngayon, ha? Alam naman natin itong si Greco Belhica. Ha? Anak ito ni Butch Belhica. Nung panahon ni Duterte, binigyan ito ng pwesto sa gobyerno si Greco Belhica, yung ano bang ano nito? Yung sa anti-corruption ang ano nito? Ito yung linagay ni Duterte sa anti-corruption, pero wala naman tong nagawa. Wala namang naikulong ito. Wala ring silbi itong si Greco Belhica. Pero ngayon na nakakulong si Duterte sa The Hague, ito yung isa sa mga aktibong nangangampanya. Die hard nga ito. Oh. Ngayon, itong nangyari kay Maduro, nalilito ng mga DDS kung ano ang gagawin kay Trump. Ha? Kung anong gagawin kay Trump. Mayroong mga nagsasabi tulad nila Banat ba, yung mga DDS. Sabi nila, President Trump, anuhin mo na rin, kunin mo na rin yung president namin. Bangag din ito, involved din ito sa drugs. Alam namin galit ka sa mga presidente ng bansa na involved sa drugs. O ang presidente namin dito, involved din ito sa drugs. Ano ito? Bangag. O, lusubin mo na rin ito, kunin mo na rin. O, mga ganun sila, ano? Ito naman si Greco Belhica, iba naman ang hinihingi kay Trump. Ang sabi naman ni Greco Belhica, Dear President Donald Trump, our country, the Philippines, is facing a massive struggle with drugs, government corruption in the protection of our oil and trade territories in the West Philippine Sea, very similar to your issues in Venezuela. But we are not asking for the US to arrest our sitting president. Instead, sabi niya, instead daw, ang hinihiling niya ang hinihiling ni Greco Belhica ay iligtas daw si Duterte doon sa ICC. Ha? So, hindi niya daw, ito naman, iba naman ang hiling ni Greco Belhica. Ang hiling niya, hindi naman para hindi naman para arestuhin si PBBM. Yun kasi ang hiling nila Banatbay. Pero pagdating dito kay Greco Belhica, iba naman yung kanyang ang sabi niya naman, tulungan na lang na ang minamahal daw nilang si Tatay Digong ay iligtas ni Trump doon sa The Hague. Kasi sabi ni Greco Belhica, magaling yung elite force na ginawa mo, Mr. President Donald Trump. Kasi pinakita mo talaga ang galing ng precision, precise talaga yung galaw ng yung elite force. Sana magawa din noon na ipadala mo rin sa ICC para iligtas din daw si Duterte. Matindi rin itong si Greco. Alam niyo mga kabunyong, itong mga DDS, kung ano-ano ng mga naiisip. Kung ano-ano ng mga naiisip. Itong si Banatbay, iba naman. Arestuhin na daw ni Trump ang presidente ng Pilipinas, si PBBM. Ito namang si Greco Belhica, ang hiling niya naman daw kay Trump, dahil napakagaling daw nung elite force ng US na pinadala para dukutin si Maduro, ganun na din daw sana ang gawin ni Trump. Tulungan daw si Tatay Digong. Kasi sabi ni Greco Belhica, kayo na lang ang pag-asa. Unang-una, gagawin ba ni Trump yun? Gagawin ba ni Trump yun? Talagang itong mga DDS na ito, pare-pareho na yata ito may hulog eh. Wala sa hulog eh.
Pare-pareho na wala sa hulog katulad ni Robin Hood Padilla. Si Banat Bay ang hinihiling, arestuhin na si PBBM. Ito naman si Greco Bilica ang hinihiling magpadala ng elite force. Ha? Yung anong tawag doon? Ah, yung Delta Force, ha? Dukutin si Duterte doon sa ICC, sa kulungan. Iligtas na daw ni Donald Trump. Yun. kung ano-ano ng kung ano-ano ng mga naiisip nitong mga DDS na 'to eh. Ha? Wala ano na sila. Parang nasisiraan na yata ng bait itong mga ito. Bakit mo hihilingin kay Trump 'yun? Gagawin ba ni Trump 'yun? Ha? Unang-una ICC 'yan. International Criminal Court. Ang pwedeng magawa ni Donald Trump sa ICC yung sanctions. Oh, yan 'yon. Yung mga judges ng ICC na freeze yung mga assets sa US at hindi makapasok sa US, yun. Pero yung lulusubin ni Trump ang magbubuo siya ng elite force na magre-rescue kay Duterte. Una, sino ba si Duterte para i-rescue sa Pangalawa, gagawin ba ng US yan? Papasukin yung kulungan doon sa dahig? Di nagalit niyan ang Dutch government. Pinoprotektahan ng Dutch authorities ang ICC. At saka, ilang bansa ba ang members ng ICC? 125 member countries yan. Kakalabanin ni Trump yun? Kakalabanin ni Trump yun? Yung yung i-freeze mo yung assets ng mga judges at prosecutors, pwede pa yon. Wala pang masyadong yon. Pero gamitan mo ng pwersa, papasukin mo yung ICC. Bakit naman ililigtas ng gano'n ni Trump si Duterte? Ha? Bakit naman gagawin ni Trump yun? Na i-rescue si Duterte? Sino ba si Duterte? Ha? Ay kung ang China nga na best friend ni Duterte, hindi yan iniisip, si Trump pa. Si Trump, politiko yan. Kung sino ang presidente ng Pilipinas, yun ang kaibigan niya. Nung presidente si Duterte, kaibigan niya. Ngayon na si Marcos ang presidente ng Pilipinas, kaibigan niya si Marcos. Lalo pa ngayon na si Marcos, lahat ng gusto ng US, sinusunod ni Marcos. EDCA, At saka kalaban ni Trump ang China, Si Marcos din, kakampi ng US, laban sa China. Bakit naman i-rescue ni Trump si Duterte? Ha? Magkaibigan sila ni Duterte nung presidente si Duterte. Kasi kung sino man ang presidente ng Pilipinas, obligado ang US na gawing kaibigan. Pero mas kaibigan si Duterte ng China. Alam ng US din yan. Alam ni Trump yan. At hindi naman presidente na si Duterte. Ang presidente ng Pilipinas ay si Marcos. Hindi gagalitin ni Trump si Marcos kasi kaibigan niya yan. Sumusunod yan sa kanya. Ang US ay si Marcos ngayon ay may malapit na ugnayan sa Amerika. Pinayagan ni Marcos ang mga Amerikano na magtayo ng mga base militar dito, yung EDCA sites. Kalaban si Marcos ng China. Kalaban din ni Trump ang China. O di magkakampi sila. Bakit naman gagalitin ni Trump si Marcos pag rescue niya si Duterte? Talagang itong si Greco Bilica, hindi na nag-iisip to eh. O wala lang talagang isip. Katulad na rin ni Robin Hood Padilla, wala sa hulog. Tsaka, okay, i-rescue ba ni Trump si Duterte? Unang-una, sinong makakalaban niya? Pilipinas, si Marcos. Pangalawang makakalaban niya, yung dahig, yung Dutch. Kasi yung gobyerno ng Dutch, pinoprotektahan yan, yung ICC. Nandun yan sa kanyang teritoryo eh. Pangatlong makakalaban ni Trump, yung mga bansa sa Europa kasi supporters yan ng ICC. Pangapat, yung 125 na member na bansa. Pwedeng gawin ni Trump yung i-freeze yung assets ng mga judges at prosecutors ng ICC. Pero yung papasukin mo yung facilities ng ICC dahil may ililigtas ka doon na i-rescue ka doon ng kaibigan mo, i-risk mo yung gano'n. Awang ko. Hindi nag-iisip itong si Greco eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga hindi mo na sila maintindihan eh. Si Banat Bay ang hiling kay Trump, iligtas daw dukutin na rin daw si Marcos.
Si Greco Belhica naman, i-rescue si Duterte doon sa ICC. Ay, tumigil na nga kayong mga didis. Hindi mo na ito maintindihan, mga wala na ito sa hulog, para ring si Robin Padilla. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.